Ito na mga sir yung part 2 natin ng PCX na 160 na binaba natin dahil dun sa sigunyal na magdargar na tunog na gumastos na ng 20k galing sa labas. At ngayon lang natin na i-video to mga sir kasi nga doon sa sigunyal medyo naghintay pa tayo na available. Kami din po lahat yan ang nag-order. Doon sa block, andyan na po yung mga gasket, mga valve seal, andyan lahat, pati piston ring. At ito na yung sigunyal. Sa 160 mga sir, dapat paalagaan nyo sa langis dahil mas masakit yung price ng sigunyal nito mga sir sa 160. Dahil gusto ni customer na bago yung sigunyal para hindi na raw pabalik-balik yung magiging problema uli. Kaya bago yung ating nilagay. Sa bearing naman kasi ng na 160 mga sir. Ito yung sign niya. May kanal. Dahil gumagamit pa siya ng lock. Dito, lock bearing. Yan. At yan na yung bago nating sigunyal. Medyo may katigasan sa paglubog niyan mga sir. Dito sa sigunyal. At ganoon din siya crankcase. Kaya mamaya after natin mailubog yan doon, papainitan natin yan. At dapat hindi rin kayo magkamali sa paglagay ng bearing. Hindi nyo pwedeng pagbalik ta rin. At mamaya ipipress natin yan doon. Yung may kanal sa bearing, sa ilalim nyo po yun mga sir. At syempre, ipipress natin yan doon. Yan, hintay lang natin, ilulubog na yung yung bearing. Yan na yung bago nating sigunyal mga sir. Nilubog na rin natin yung bearing nya. At ito, ginagamitan natin ng butane. Sa loob ng 20 minutes. Pag si PCX mga sir, sa loob ng 20 minutes. Kasi kaya ganun katagal, napakakunat po kasi salpak yan. Ganun kasi ang mangyayari, babalik sa pagiging gargar kapag once na pinilit mo yung sigunyal na ilulubog dyan na kahit na hindi pa saktong sakto yung init. Yan yung luma niya yan. Tapos isa pa, mayroon tayong nung kinalas natin yan, parang kala mo may tubig yung langis eh. O may tubig talaga. Bad clearance na. Kalpakan na. Cut ko muna yung video mga sir. Painitin mo natin sa loob ng 20 minutes. Hindi naman po masisira yung yung crankcase niya mga sir. Kasi talagang mainit yung parte na yan. Lalo pag umaandar na yung makina. Yan. Tumasa na lubog na natin yung kanyang sigunyal. Pinapalamig muna natin para malagyan natin ng sealant. At wag na wag nyo kakalimutan yung tinanggal nyo dito, yung lock dito. Tapos mga dowel pin. Hanggang dito may dowel pin din dito at meron din siyang o-ring dyan. Wag nyo kakalimutan yan mga sir. Para yung langis na pupunta dyan ay mas malakas yung pressure paangat papuntang cylinder head. Kaya meron siyang o-ring na nakalagay dito. Mamaya makikita nyo mamaya yan. Yung lock ng bearing natin sa sigunyal mga sir, meron yung tornilyong dalawa at ito yung dowel pin na meron siyang o-ring. Kaya huwag nyo kakalimutan na hindi mailagay yan kasi sisirain yung camshaft nyo. Kaya meron siyang o-ring dyan para yung pressure nung pump sa oil pump at pagbato ng pagdaloy ng langis papuntang taas ay mas malakas. Ayan mga sir, naging natin siyang crankcase. Kaya para tayo nagpalit dito ng sigunyal mga sir. Ito yung sa bearing dito sa ating magnetoside. Kung mapapansin nyo, yan dapat bearing lang kaso hindi tayo makakabili ng bearing na ganito. Dito makakabili tayo. Isa rin sa mga pinoproblema natin dito. Mapapansin nyo yung cone ng bearing natin.
papansin nyo, may mga spot ng bearing ay ano ng welding. Yan, sinadya daw nila ito para daw mag-pitted. Hindi mo naman dapat ginaganto to. Ayan, may mga spot. Yan, papansin nyo naman dito. Dapat din naman talaga totally wini-weldingan yan kasi saktong-sakto yung pitted niya nagawa ni Honda. Kung maluwag na yung crankcase mo, di bumili ka ng bago. Pero di pero mo mapapaluwag yan kasi nga nakahiwalay yung cone. Kaya wag niyong gagayahin yan kasi mali po yan. Mababak job lang yan. Yan, binalikan natin. Tapos ayan, smooth na. Hindi tulad nung una, nung kinakalas natin. Napakatigas. Hindi siya nag-pre-plane at parang ganyan, oh. Kahit ganyan ko lang, oh. Lambot na. Nung una kasi yung sa luma niya, sobrang tigas. Kailangan mo munang ganun din. Okay. So, naman natin yung piston block saka mga gasket. Yung gear pump natin, ang oil, sakto nyo nang maayos yan. Naka-encounter na rin kami ng ganyan. Kaya umiingay yung makina kahit kabago-bago. Yun pala, bungi pala yung gear na plastic na yan. Yan na yung bago nating piston mga sira. Kabit na lang muna natin. At mga valve seal, gasket, base gasket, yan, bago yan. Pati yung block natin bago. Yan, sasalpak muna natin mga sir. Yan mga sir, nilagay na natin yung block. Sa piston ring gap naman, dapat i-arrangement nyo na lang. Dapat hindi magkakalapit yung gap nung bawat ring. At sa up and down naman, merong mga number naman yan. 1 sa taas, 2 sa pangalawa. Tapos all ring na yung sa pangatlong row. Ayan, palit na tayong valve seal, gasket. Ayan, babalik na lang yan para maisalpak na natin sa kanyang chassis mga sir. Kung ano yung top dead center ng mga click PCX, same lang din. Medyo napalaki na yung gastos nito mga sir, 20k sa iba. At sa amin naman 16 parts and labor na po yun. Ito mga sir, nalagyan na natin yung cylinder head at ginamitan natin ng torch yan, yung kanyang stud nut. Tapos kapag naglalagay kayo ng ito tensioner mga sir, pupunuin nyo ng langis to kasi pagka hindi nyo pinuno ng langis yan at pinaandar nyo yung motor, baka magulat kayo ba't kaya malagitik. Ganyan. Siyempre kasi yung langis hindi pa yan aangat sa taas, medyo may ilang seconds pa bago umangat kasi dito yan dadaan yung langis papunta sa taas. Kaya para hindi kayo mabigla o hindi masira yung ating makina o hindi lumagitik, lagyan nyo ng langis to, punuin nyo to para hindi siya lumagitik. Dahil yung tensioner na yan, langis yung nagpapatigas dyan. Hindi siya tulad ng mga click na may ina-adjust. At bihira po yan nasisira yung ganyang tensioner. Hindi po yan nagkakaroon ng problema kasi langis yung nagtutulak dyan. Kapag kulang yung sa langis, maingay makina, ayan, change oil nyo na o check nyo na yung makina ninyo, baka napapabayaan nyo na sa langis. Ayan, para may sampa natin dito. Tapos na tayo mga sa engine ng 160. Ayan, na buo na natin at isasalpak na lang natin andon para matesting natin kung tahimik na yung makina. Nalagyan na rin natin ng langis yan. Yan, Castrol muna yung nilagay kong oil kasi nga sa loob ng 500,000 km ay 500 km change oil siya. Yan, i-prepare muna natin. Prepare muna natin tapos sasalpakan natin ito. Ito na mga sana, pagsama natin yung kanyang engine saka yung chassis at binabalik na rin natin yung mga sensor para matestingan natin na mapaandar na yung unit. Yan, pagbabalik-balik mo natin lahat-lahat mga sara.
Basta kung kayo yung nagkalas nito, mas madali nyo siyang maibalik. Sa tandaan nyo lang lagi yung mga yung mga ginagawa nyo dyan. Kung saan kayo nagkalas, doon nyo rin dapat ibabalik. Kahit yung mga tornilyo, kailangan detalyado pa rin. Hindi pwedeng magkapalit-palit yung mga tornilyo dito, may lalagay doon sa taas, hindi rin pwede. Kaya tatandaan nyo lang yan. Okay, panorin na natin dahil naibalik na natin yung mga sensor. Wala pang airbox yung mga sara, kaya meron kayo naririnig na parang humihigop na hangin dahil dyan sa throttle body natin. Tapan mo nga. Ano, timing na, ibang iba na yung tunog. Kupre mo sa una. Smooth na yung tunog niya. Sige, balik nyo na yan. Okay, balik natin yung airbox niya mga sara. Tapos pasisingawin natin yung kanyang radiator. Yan, ito mga sir, naibalik na natin yung mga play rings nya dahil goods na ito mga sir, at i-claim na rin to today. Yan, patay natin. Yan, maandar na siya, goods na at ready to pick up na. Medyo maingay lang yung tulog ng makina dahil sa muffler, pero pag tinakpan mo naman yung muffler, tahimik yung makina.